Ang mga line-up na motorsiklo ng Yamaha Motors na aabangan mo ngayong 2023. Mga nabago sa features nito at maging sa specs ay tatalakayin natin magmula sa pinakamababa at hanggang sa pinakamataas. At malalaman din natin ang bawat presyo nito magmula sa pinakamura at hanggang sa pinakamahal. Pwede mo rin i-comment mamaya ang suggestion at ang opinion mo pagkatapos ng video na ito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! At ito na nga ang pinakauna sa listahan ng lineup ng Yamaha Motors ngayong taong 2023, ang Yamaha Mio Sporty 155. Ang kabuang makina nito ay powered by 114 cubic centimeter na displacement capacity, naka-single cylinder, 4-stroke at naka-single overhead camshaft. Naka 2 valves na rin ang makina nito at may cooling system na air-cooled type. At hindi rin talaga magpapauli sa engine performance ang motorsiklong ito sa pagkakaroon ng maximum power na 7.6 horsepower sa kada 8,500 RPM, habang ang maximum torque naman nito ay 7.2 Nm sa kada 5,500 RPM na nag-average ang top speed nito na umaabot sa 92 km/h. At ang fuel system naman nito ay naka-carburetor type pa, pero napakatipid naman sa konsumo ng gasolina na may fuel tank capacity na 4.1 liters at fuel consumption na 49 km/l. Sa mga features na meron ito sa headlight, naka-halogen type, maging ang kanyang taillight at mga turn signal lamps naka-bulb type naman. Pero de-adjustable din naman ang headlight nito na may low and high beam. At pagdating naman sa ignition system, ito ay naka-dangle key pa lamang at dalawang console pocket sa unahan na lagayan ng ibang bagay. At napaka-accessible na rin sa mga key switch function ng motorsiklong ito. Pagdating naman sa kanyang engine starting, ito ay may electric push start at kick starter na option. At ang kagandahan pa sa motorsiklong ito ay talagang compatible hindi lamang sa mga lalaking rider kundi pati sa mga babaeng rider na rin. Dahil may seating height capacity ito na 745mm na kayang-kayang abutin ng hanggang sa 5 flat ang height. Ang kabuang presyo naman nito ay umaabot ngayon sa 72,200 na I think ay mas tataas pa sa susunod na taon. Pero syempre kahit papano ay napakasulit na rin naman ng kabuang presyo nito. At ang pangalawa naman sa listahan ng lineup ng Yamaha Motors ngayong taong 2023, ang Yamaha i125. Isa sa pinaka-choice ng mga Pilipinong rider dito sa bansa sa pagkakaroon ng kabuang makina na powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka-single cylinder, 4-stroke at naka-single overhead camshaft. Naka 2 valves lang ang makina nito pero may cooling system na air-cooled type. Hindi na rin magpapahuli ang engine performance nito sa pagkakaroon naman ng maximum power na 9.3 horsepower sa kada 8,000 RPM, habang maximum torque naman nito ay 9.6 Nm sa kada 5,500 RPM na nag-average ang top speed ng motorsiklong ito na umaabot sa 98 km/h na napakatipid din naman sa gasolina dahil fuel injected type na ito na may fuel tank capacity naman na 4.2 liters at fuel consumption na 46 km/l. Pagdating sa features nito, ang headlight ay naka-halogen type, ang mga turn signal lamps at taillight nito ay naka-bulb type naman. De-adjustable din naman ang headlight nito na may high and low beam na rin. Pagdating sa ignition system, ito ay naka-dangle key with shutter lock system na security purpose naman. Very accessible na rin ang mga key switch function nito. At ang Mio i125 nga pala ay may dalawang klaseng variation, ang S variant at ang standard variant nito. Ang S variant ay naglalaman ng anti-theft alarm for security purpose na rin. May kasama na ring engine check warning at pagdating naman sa starting procedure, ito ay may electric push start at kick starter. Ang dimensions nito ay compatible din sa ating mga Pilipino dahil sa seating height na 750mm. At ang kabuang presyo nito sa standard variant, ito ay nagkakahalaga ng 75,900. Pagdating naman sa ating S variant na top end variant nito, ito ay nagkakahalaga naman ng 80,400. Hindi ganun kamahal pero sulit na rin naman. At ang pangatlo sa lineup motorcycle ni Yamaha ngayong 2023 ay ang Yamaha Mio Gear. Medyo bago lamang ang motorsiklong ito sa linyada
ng Mio series dito sa bansa. Ay pinagmamalaki rin pagdating sa kabuong makina. Ito ay powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke at naka single overhead camshaft. Naka 2 valves din ang makina nito na may cooling system na air-cooled type. Pagdating sa engine performance ay hindi rin pahuhuli sa pagkakaroon naman ng maximum power na 9.3 horsepower sa kada 8,000 RPM, habang ang maximum torque naman nito ay 9.6 Nm sa kada 5,500 RPM, na nag-average ang top speed ng motorsiklong ito na umaabot naman sa 98 km/h. At napakatipid na rin ito sa consumption sa gasolina dahil ito ay naka-fuel injected type na may fuel tank capacity na 4.2 liters at fuel consumption naman na 45 km/L. Pagdating sa mga features nito, ang headlight at ang taillight nito ay naka-LED type na, maliban na lang sa mga turn signal lamps nito na naka-bulb type pa, at di-adjustable na rin ang headlight na may high and low beam. Pagdating sa kanyang ignition system, ito ay naka-dangle key type pa na may shutter lock system for security purpose, at napaka-accessible na rin ng mga key switch function nito. May engine check warning, retractable hook na pwedeng pagsabitan ng mga bagay na pwedeng isabit dito, at pagdating sa kanyang starting procedure, ito ay may electric push starting at kick starter na rin. Para naman sa dimensions and capacity, ito ay napaka-compatible na rin sa pagkakaroon ng seating height na 750mm. Ang motorsiklong ito ay may dalawang klaseng variation na rin. Pagdating sa standard variant, ito ay nagkakahalaga sa hanggang 77,400, at sa top end variant naman, ito ay nagkakahalaga ng hanggang sa 82,400 naman. Alright, at para sa pang-apat na motorsiklo naman ng Yamaha Motors na isa rin sa lineup ngayong 2023 ay ang Yamaha Mio Soul i125. Ang pagkakaroon ng kabuang makina na powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke at naka single overhead camshaft, with 2 valves na rin ang engine nito na may cooling system na air-cooled type. At ang engine performance nito ay malakas-lakas na rin sa pagkakaroon ng maximum power na 9.3 horsepower sa kada 8,000 RPM, habang ang maximum torque naman nito ay 9.6 Nm sa kada 5,500 RPM. Nag-average ang top speed ng motorsiklong ito na umaabot naman sa 100 km/h, na napakatipid rin kumonsumo sa gasolina dahil ang fuel system nito ay fuel injected type na may fuel tank capacity naman na 4.2 liters at fuel consumption na 45 km/L. At pagdating naman sa features nito, ang headlight ay naka-LED na, maliban sa taillight at mga turn signal lamps na naka-bulb type pa. Adjustable na rin ang headlight nito na may high and low beam na rin, at pagdating sa ignition system, ito ay naka-dangle key pa lamang na may shutter lock for security purpose. Madaling pindutin ang mga key switch function, may engine check warning with retractable hook, at pagdating sa starting procedure, ito ay naka-electric push start with kick starter for optional. Ang dimensions nito sa seating height ay nasa 775mm na kayang-kaya sigurong itayo ng hanggang sa 5'2" ang height. At meron na rin itong dalawang klaseng variation. For standard variant, ito ay nagkakahalaga sa 79,900, habang ang S variant o top end variant naman nito ay nagkakahalaga ng 83,900 pesos. Alright. At para naman sa panglimang motorsiklo na kasama rin sa lineup ng Yamaha Motors ngayong 2023 ay ang Yamaha Mio Gravis 125. Ang pagkakaroon ng kabuang makina na powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke at naka single overhead camshaft engine. Naka 2 valves lamang din ang makina nito na may cooling system na air-cooled type. Pagdating sa engine performance, ito may maximum power na 9.3 horsepower sa kada 8,000 RPM, habang maximum torque naman nito ay 9.6 Nm sa kada 5,500 RPM. Malakas din ang makina ng motorsiklong ito na nag-a-average ang top speed nito na umaabot sa 100 km/h. Napakatipid din sa gasolina nito dahil naka-fuel injected type na may fuel tank capacity na 4.2 liters at fuel consumption naman na umaabot sa 45 km/L. At oo nga pala guys, para sa kaalaman lang po natin, ang motorsiklong ito ay ang second gen pa ng Yamaha Gravis. Yung bagong modelo na lumabas sa ibang bansa ay hindi pa tuluyang dinadala dito sa bansa. Kaya itong binabanggit natin na specs ng motorsiklo ay yung sa old version pa. Pagdating sa features nito, ang headlight at ang taillight nito ay naka-LED na, maliban na lang sa mga turn signal lamps nito na naka-bulb type pa. May mga side reflectors na rin ito na pangkaragdagang safety features na rin. Adjustable ang headlight into high at low beam,
na may USB port charging system or accessories power outlet. Pwede ka na mag-charge sa motorsiklong ito dahil dito sa features na to. Ang kanyang ignition system ay naka-dangle key pa with shutter lock system for security purpose naman. At very accessible na rin sa mga key switch function. May engine check warning with retractable hook na sabitan ng mga bagay at ang kanyang starting procedure ay naka-electric push start with kickstarter na rin. Pagdating sa dimensions nito, ang seating height ay umaabot sa 780mm na may kabuang presyo naman na 89,900. So yung bagong modelo nito ay wala pa po tayong update kung kailan nga ba dadalhin dito sa bansa ngayong taong 2023. Pero I think ay isusunod na rin itong dalhin ilang buwan siguro ng 2023 I think. Sa ibang detalye nito ay wala pa po tayong masasabi. Pero hopefully guys ay dumating din ngayong first quarter ng taong 2023. Para naman sa pang-anim na motorsiklo ng Yamaha na lineup ngayong 2023 ay ang Yamaha Mio Patio o Pasio. Ang bagong sibol din ng motorcycle scooter ng Yamaha na pangkaragdagang sa serye ng Yamaha Mio series. Pakalabas lamang din ito ngayong taon, talagang nagkaubusan sa kada kasang stocks na meron ito. So ano nga ba ang meron sa kabuang makina nito? Ito ay powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke at naka single overhead camshaft. Naka 2 valves lamang din ang buong engine nito na may cooling system na air-cooled type. At pagdating sa engine performance, ito ay may maximum power na 8.3 horsepower sa kada 6,500 RPM, habang ang maximum torque naman ito ay 9.9 Nm sa kada 5,000 RPM na nag-average ang bilis ng motorsiklong ito na umaabot sa 105 km/h na napakatipid na rin sa konsumo ng gasolina dahil ito ay naka-fuel injected type na may fuel tank capacity na 5.5 liters at fuel consumption naman na 45 km/l. Pagdating sa mga halagang features, ang headlight at taillight nito ay naka-LED na maliban na lang sa mga turn signal lamps na naka-bulb type pa. Adjustable na rin ang headlight nito na may high and low beam na rin with side stand engine cutoff switch at shutter lock system for standard variant. Dalawa kasi ang variation nito. Pagdating sa top end variant nito ay naka-keyless entry pero hindi nga lang ito lumabas dito sa bansa dahil ang dinala nila dito na variation ay ang standard variant lamang. Pero bukod dyan ay napaka-accessible na rin ito sa mga key switch function. May engine check warning with retractable hook at electric push starter na rin. At may mga console packet na rin ito na talagang nagpapaganda rin sa motorsiklong ito. Pagdating sa dimensions nito, ang seating height ay umaabot sa 750mm na kayang-kayang abutin or itayo ng hanggang sa 5'2" ang height. Ang kabuang presyo nito sa standard variant na lumabas dito sa bansa ay nagkakahalaga ng 88,900. Pero depende sa kasa o branch na pagbibilan mo kasi mas tumataas din ito kung naidala na sa mga motor trade center. Alright. At ang pangpito naman sa listahan ng lineup ng Yamaha ngayong 2023 ay ang Yamaha NMAX 155. Isang maxi scooter type na motorsiklo ng Yamaha na pumatok sa maraming Pilipinong rider dito sa bansa. Sa pagkakaroon nito nakabuang makina na powered by 155 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke at naka single overhead camshaft with 4 valves na rin ang makina nito. Kaya malakas-lakas talaga ang arangkada ng motorsiklong ito na may cooling system na liquid cooled type na tumatagal din sa pinakamahabang biyahe. Alright. Ang pagkakaroon naman ng engine performance sa maximum power na 15.1 horsepower sa kada 8,000 RPM habang ang maximum torque naman nito ay 13.9 Nm sa kada 6,500 RPM at nag-a-average ang top speed o buong bilis ng motorsiklong ito na umaabot sa 125 km/h na napakatipid na rin kumonsumo dahil naka-fuel injected type na may fuel tank capacity na 7.1 liters at fuel consumption na 36 to 38 km/l. Sa mga features nito ay hindi ka na rin talaga mahihirapan dahil sa pagkakaroon ng headlight na naka-LED maging ang taillight nito naka-LED na rin. Maliban na lang sa mga turn signal lamps na naka-bulb type pa, adjustable na rin ang headlight nito na may high and low beam at may dalawang klaseng variation. Ang top end variant ay keyless entry na ang ignition system samantalang ang ating standard variant ay with dangle key with shutter lock for security purpose naman. At very accessible na rin ito sa mga key switch function kaya hindi ka na rin talaga mahihirapan. At built-in na rin dito ang passing light switch maging ang hazard light nito na equip na dito sa motorsiklong ito.
Ang safety features nito pagdating sa kanyang braking system, ito ay may ABS sensor. Bukod pa dyan ay meron na rin itong TCS o traction control system naman na pangkaragdagang safety features nito. Meron na rin itong side stand kill switch with engine check warning at may starting procedure na electric push start. Napaka-convenient na rin ang motorsiklong ito sa pagkakaroon naman ng USB port charging system o accessories power outlet. May mga console pocket sa harapan na lagayan ng mga maliliit na bagay. Alright, at para naman sa seating height nito ay napaka-compatible na rin sa pagkakaroon ng size na 765mm. At sa kabuang presyo nito for standard variant, ito ay nagkakahalaga ng 135,000 pesos. Para naman sa top end variant natin, ito ay nagkakahalaga ng hanggang sa 150,800 pesos. Alright. So dito naman tayo sa pang-walong motorsiklo na kasama rin sa listahan sa lineup ng Yamaha Motors ngayong 2023. Ang Yamaha Mio Aerox 155, ang pinaka big brother ng Mio series dito sa bansa. Ang pagkakaroon ng kabuang makina na powered by 155 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke at naka single overhead camshaft with 4 valves na rin ang buong makina nito na may cooling system na liquid cool type. Pagdating naman sa engine performance ay talagang malakas din. Ang pagkakaroon ng maximum power na 15.1 horsepower sa kada 8,000 RPM, habang maximum torque naman ito ay 13.8 Nm sa kada 6,500 RPM. Nag-average ang top speed ng motorsiklong ito na umaabot talaga sa 126 km/h. At kahit medyo may kalakihan ang motorsiklong ito at kabigatan na rin, ay napakatipid na rin naman kumonsumo dahil sa fuel system na fuel injected type na. May fuel tank capacity na 5.5 liters at fuel consumption na 40 km/liter. Pagdating sa mga features nito ay hindi na rin magpapahuli. Ang headlight at taillight maging ang mga turn signal lamps nito ay naka-LED na lahat. Di-adjustable na rin ang headlight nito na may high and low beam at may dalawang klaseng variation na rin ito. Ang standard variant sa ignition system ay naka-dangle key with shutter lock system for security purpose naman. Samantalang ang top end variant nito ay with keyless entry na rin with answer box system. Bukod pa dyan ay meron na rin itong side stand kill switch at accessible sa mga key switch function with passing light switch, hazard light at ABS sensor na rin sa braking system nito. Sa top end variant lang available. May kasama na ring USB port charging system o accessories power outlet, engine check warning, mga side reflectors for safety features na rin at ang starting procedure ay electric push start lamang. Meron na rin itong mga console pocket sa harapan na lagayan ng mga maliliit na bagay at ang seating height nito ay compatible na rin sa marami sa pagkakaroon ng size na 750mm at may kabuang presyo para sa standard variant ito ay nagkakalaga sa 124,400. Habang ang top end variant naman ito na S variant na Mio Aerox 155 ay umaabot sa 142,900 pesos. Alright. So ang mga motorsiklong ito ang tiyak na magiging lineup ng Yamaha Motors sa darating na taong 2023. At kung ikaw ay nagpaplano pa lamang bumili o kumuha ng isang motorsiklo na magagamit mo sa pang-araw-araw ay mas magkakaroon ka ng idea sa pipiliin mong motorsiklo. Kung ito ba ay karapat-dapat, napaka-convenient, napakatipid at napakadaling dalhin sa kalsada ay kahit papano nagkaroon ka ng idea mula dito. Alright. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload ko dito sa aking channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang maiyang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!